Pulso at Balita. 7 minuto makalipas ang alas 7. Patuloy tayo dito sa ating pulso at balita ngayon nung umagang ito ng Martes Santo. Ayan. Nasa atin nung linya ngayong umaga si Brigadier General Noel A. Bastuir, ang commander po ng ating 802nd Infantry Brigade. Ano? Sa ilalim po yan ng 8th Infantry Division ng ating Philippine Army. Tama-tama ngayon. Ano? Semana Santa. Meron tayong mensahe para sa kapayapaan. Sis lang ngayon panahon ng ating pagninilay-nilay. Ano ba ang mga nangyari sa ating buhay sa mga nagdaan? Baka naman meron tayong kailangang baguhin, kailangan na natin pagsisihan. Ngayon Semana Santa. Narito. Nandiyan si General Bestuera. Sir, magandang umaga po. Niklipana Echevarria para po sa live po tayo dito sa DWW, Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. No? Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Katropang Nick. Ganon din sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at nagasubaybay itong inyong programang Pulso at Balita. Yes, sir. Martes Santo na tayo ngayon. Ano? Sabi nga, panahon ng pagninilay-nilay. Baka meron kayong panawagan tungkol sa kapayapaan. Yes, Katropang Nick, bilang bahagi ng ating localized peace engagement activities ng ating local task force LCAC dito sa lugar na ating nasasakupan, meron tayong ginagawa ng mga panawagan sa mga natitira pang NPA nagtumikilos dito sa ating lugar galing sa kanilang mga pamilya, sa kanilang nanay, tatay, kapatid, pinsan at kanilang mga mahal sa buhay na naghahangad na sila ay bumaba na at iwanan na ang armadong pakikibaka. Sabi ko nga ngayon panahon ng pagmumuni-muni, pagninilay-nilay, baka ngayon ito na yung pinakatamang panahon siguro para sila makapagpasya sa tulong at paliwanag ng kanilang mga kapamilya. Yes, tama yung Katropang Nick, dahil hindi tayo tumitigil para tuloy-tuloy nating ginagawa ang paano matulungan tong mga pamilya ng natitirang NPA pa dito sa pamamagitan nitong ating programang Friends Rescued Engagement of Family Activities. So napag-alaman natin nang patuloy nating ini-engage at kinakausap itong mga pamilya, karamihan sa kanila ay nawalan na ng kontak, Yung iba dyan, taon na. So, we are trying to establish kung paano magkakaroon sila ng kontak, paano natin mapaparating sa kanila ang kanilang mensahe doon sa kanilang mga kaanak. At yun nga yung ginagawa nating programa na panawagan para sa kapayapaan, na kung saan kinukuhanan natin sila ng video, kanilang mensahe, at ginagamit natin ang ating pwede gamitin para mapalaganap yung mensahe nila, ma-spread hanggang sa makarating doon sa kanilang mga kaanak. So isa dyan yung ating social media, yung tulong ng ating mga friends from the mainstream media at iba't ibang mga kaibigan natin dito na nagsishare nitong mga video products at saka mga pictures or yung mga social media products na pinapublish natin. So ginagawa nating medium itong ating ginagamit natin ngayon, di ba? Social media, may hilig naman sa social media yung mga tao. And sana yun ang inahangad natin na makarating ang mensahe na to doon sa mga kamag-anak nilang nagtatago pa doon sa loob, Katropang Nick. Sana kung may makikita sila mga ganyang panawagan for pieces, yun sana yung pagkaabalahan nila para i-share at ng maraming makakita, Yes, sa Katropang Nick, at based on that nga na sana sikita din natin, marami tayong nagawang mga ganyan, na mga yan, yung mga pictures na yan, yung mga videos. So, yung iba dyan, dahil dyan, doon nila nalalaman, doon nila nakikita na nangungulila na pala yung kanilang kaanak, nangangamba na sa kanila.
at naghahangad no, na sila ay tulungan. So yun din ang mga naging dahilan no, kung kaya sila ay bumaba na at iniwan na ang armadong pakikibaka. Mm. Sa total na-account nating 33 surrenderies no, last year at hanggang sa ngayon, 7 dyan ang nakakita no, ng mga ganyang mensahe natin. At yun ang kinikwento nila na yun ang nagpaantig sa kanilang mga puso. Mhm. Dahil naawa din sila doon sa kanilang mga kaanak Mhm. na nangangamba sa kanila, nag-worried, ano. So yun, bumaba sila. Pero meron pang mga marami pa tayong ginawa na hindi pa rin sila bumababa, nandun pa rin, no. Pero yun nga, hindi lang tayo doon sa social media na umaasa, no, kasi nag-aralan natin dun sa mga lugar, no, na mga kabaranggayan natin. Hindi na sila makakalapit doon, pero kahit hindi makakalapit, makakarating doon yung mga may mga internet doon dahil may Oo. mga tawag nila doon, PisoNet, Aha. Piso Wi-Fi na may hinuhulog-hulugan ka doon, magkakaroon ka na ng internet, no? Internet. So kung makakarating doon yung mga mensahe nila na ito, kagaya niyang nandyan sa screen, Oo. ay may kikwento man lang na yung anak mo doon, hinahanap ka. O yung asawa mo doon, yung anak mo pala, malaki na doon sa baba, no? Nag-aaral na. So, yun, ito yung mensahe nila. So, kahit pa paano makakarating yan. At maliban dyan, no, yung mga tropa nating nasa ground, meron silang mga ganyan, mga pictures, mga videos, na nandun sa cellphone nila na pinapakita doon sa mga tao doon para may kwento man lang doon sa, kung halimbawa magawi man doon, mag-establish uli ng contact doon sa barangay, ay maparating no ang mensahe ng kanilang mga kaanak na nandito sa baba. Tsaka effective yung ganyan, na meron tayong mga ginagamit na mga materials na ganyan, visual. Kasi yun yung nakakapagpaantig ng damdamin, no? Sabi mo, baka malaki na pala yung anak mo doon, no? Kaya pagka nakita yung mga ganyan mga picture, baka doon pa lang, makita pa lang, maluha na yan. So talagang maging daan ang realization niya, no? Na pwedeng, tama na ho yung matagal nilang penitensya dyan sa kabundukan dahil ho doon sa maling ideolohiya na panahon na. Para ngayon Semana Santa tayo magbalik loob na. Yes, tama po yan, nakatropang Nick, no? Dahil nga sa kasalukuyang ginagawa natin, no? Marami sa mga napababa natin, nabawasan natin ng malaki ang pwersa ng armado dito sa lugar natin. Hindi dahil doon sa tradisyonal na ginagawa nating hanapin sila, gigirahin. Actually, yun nga, no? Based on our records dito sa 37, no, na neutralize nating armadong NPA, 33 doon ang nag-surrender. And yun nga, karamihan dito ay effort no, ng mga pamilya nila sa tulong ng ating mga partners, ng mga stakeholders, ng part no, ng Localized Peace Engagement Cluster ng mga ating local task force LCAC dito. At 4 lang doon, katropang Nick, ang na-neutralize natin through combat operations. So doon tayo na-train no, sa mga pagsagawa ng combat operations, pero mababa naman ang ating batting average doon. Dahil dito natin nakikita na ito ang mas epektibo, pinagtutuunan din natin ng kakulang effort ito sa na hoping no, na dito kasi talaga tayong mga Pilipino, malaki ang influence ng ating pamilya sa atin, no? Yung pagmamahal ng pamilya na yan ay yun nga, yung palagi nating sinasabi na kayang daigin no, ang galit na itinanim sa kanilang puso, kaya sila umakyat doon at sumama sa armadong pakikibaka. Ngayon naghihirap na sila doon, nagtatago-tago. Sabi mo nga ngayon ay panahon ng Semana Santa. Panahon na rin no, na sana no, sa kanilang pag-reflect ngayong Holy Week ay masama nila ang mga mensahe na to, makita nilang mensahe ng kanilang pamilya na naghahangad no, na sila ay mailigtas doon sa kapahamakan, tutulungan sila, hindi lang ang pamilya ang tutulong, kundi pati tayo mismo, pati ang gobyerno, pati ang mga members ng ating local task force LCAC dito, katropang Nick. Ang mas maganda nitong mangyari, yung nalalapit na March 29, baka yan yung inaantay nila para salubungan nila, nasa halip na ipagdiwang yung
anniversary nila, ang mangyari, March 29 maging araw ng pagsuko, yung talagang tuluyan ng pagbagsak. Mas maganda kung mangyari yung ganyan katropang Nick, no? Dahil nga lahat naman tayo dito ay hinahangad natin na maging peaceful na itong lugar nating nasasakupan. At yung nakikita natin diyan na para maging peaceful yan is wala nang wala nang sinasabi nilang armadong pakikibaka. Oo. No, so nandito naman sa baba, binibigyan natin sila ng magandang opportunities ng gobyerno natin, maraming programa para sa kanila. Marami ang gustong tumulong sa kanila, katropang Nick, no? Itong sabihin ko na lang dito sa ating ginagawa na to, no, na yung localized peace engagement, yung free families, yung mga panawagan natin na to. Hindi lang tayo ang nag-ano nito, no? Pati yung may isang bayan pa dito sa Leyte, no, sa Mahaplag, no, yung parish priest mismo. Na dahil marami siyang mga ano doon, yun, ginakausap niya rin yung mga pamilya, minomonitor niya kung may kontak at tumutulong siya, katropang Nick, para pababain na itong mga armado pang natitira, no? Dahil gusto niya rin magiging peaceful ng ating mga mayors, ang ating mga barangay captains, at yung mga kababayan natin sa barangay, katropang Nick. Kasi mas masarap na, total naman sabi nga wala naman ng kakayahan at wala na rin karapatan na magdiwang pa ng anibersaryo sa March 29 itong communist terrorist group, So, kesa gunitain ninyo, alalahanin ninyo yung mga atrocities na pinagagawa ninyo, yung hirap at pasakit na ibinigay ninyo doon sa mga komunidad sa panahon na sila ay inyong kumbaga pinepeste, Mas mainam na yung March 29 maging yung gunitain ninyo na yan ang maging araw ng inyong paglaya, mula doon sa matagal na panahon kayo na-indoktrina ng maling mga ideolohiya. Yes, tama po yan, katropang Nick. At yun ay pag nangyayari yan dito, no? At yun nga, inasahan natin, no? Dahil sa patuloy na mga ginagawa, no, ng ating Task Force LCAC, sa patuloy na pakikiisa ng mga families nitong mga natitira pag NPA, no, at ang ating mga kababayan. And who knows, no, ngayong March 29 at pag nangyari yung ganyan, no, isang magandang pangyayari yan, no, na yun nga ang sinabi mong term ay araw, no, ng kanilang paglaya, araw ng pagbabagong buhay na kung saan kasama nila ang kanilang pamilya, katropang Nick. Saka madali sila maka-move on nun. Tapat din nila sa March 29. Ang gandang pagkakataon. Total, ilang araw na rin lang naman. Kumusta po ang kuwan? Kumusta po ang ating mga tropa ngayong panahon ng Lenten season? Tuloy pa rin ang kanilang operasyon? Yes, katropang Nick, no? Bagamat Lenten season ngayon, no? Nandiyan pa rin yung ating mga normal na ginagawa. Trabaho, hindi natin pinapabayaan, no, ang trabaho nating i-secure, no, ang mga communities, no. At dahil nga, no, malapit na rin yung anniversary ng ng NPA, no, sa March 29, minomonitor natin, no, ang pwede nilang gagawin. Kaya tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin para hindi na sila makapaggawa, no, ng mga atrocities ating mga kababayan. And yun nga, sa ngayon, no, dito sa area natin ay patuloy silang umiiwas sa tropa natin, patuloy na nagtatago. At sa gano'n, no, napipigilan natin na makapag-recover sila doon sa mga barangay, makapaglapit. Merong nag-attempt, no, na lumalapit, pero yun nga, namumonitor natin at nauunahan natin kaya hindi sila nakapag, doon, no. Sa mga nakaraang activities ng mga tropa natin, no, mga operations natin, sunod-sunod yung mga naabutan, no, na kukuha natin mga temporary hideout nila na kaiiwan lang nila ng 3 days, 2 days. So, indikasyon na nandoon sila sa mga lugar na yon na nag-attempt, no, na tumugtong doon sa mga barangay na dati nilang mga mass base. Pero yun nga, ayaw na talaga ng mga tao, kaya nalalaman natin na katropang Nick. Kahit sa ibang lugar, sir, merong mga attempt daw na mag-convene siguro para mag-usap-usap, para sa nalalapit na 29. Pero yung mga remnants na, pero
antimano nabubulilyaso rin kasi nga pag nakita nung komunidad itinitimbre na rin sa mga authorities kaya ayan nagpupulasan rin. So talagang parang totoo na nga yung sinasabi na wala nang karapatan at wala nang kakayahan na magdiwang pa ng kanilang anibersaryo sa 29. Tama po yung katrupang Nick dahil nga yun doon na-realize na ng mga kababayan natin lalo-lalo doon sa mga communities no na kanilang konsolidado at dating organisado na sila ay ginamit lamang, no? Wala naman talagang naitutulong sa kanila. Ngayon, because of the activities ng ating Task Force LCAC, no? Doon nakikita nila na ang gobyerno talaga ang nakakatulong sa kanila. Yung mga support to barangay development programs natin, no? Yung paggawa ng mga kalsada, eskwelahan, health centers, mga water systems facilities at iba pang mga proyekto, no, na para sa mga communities na prioritize dahil nga doon sa ating support to barangay development program sa ilalim ng ating Task Force LCAC. Napipil talaga ng ating mga kababayan na nandyan yung tulong ng gobyerno para maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay at yung mga issue na ginagamit ng NPA para sila ay ma-radicalize, para sila ay maorganisa, ay natutugunan kahit paano, katropang Nick. At saka kita naman natin sa reporto nitong Armed Forces of the Philippines at saka maging nitong NTF-ELCAC dito sa unang quarter lang Enero hanggang nitong Marso, hindi pa nga tapos itong Marso nasa 400 ng mga rebelde yung na-neutralize. Kasama na dyan yung mga nasawi dun sa mga legitimate encounter at saka yung mga nag-surrender, mga na-arresto. Kaya talagang doon napapunta no? Yes, katropang Nick. At kung nakikita natin ito, na wala na talaga silang patutunguhan, ang mga kababayan natin sa mga communities ay, yun nga sinasabi natin na hindi na sila tinatanggap. They are no longer hospitable to this CPP, NPA na armado. At pati doon sa kanilang mga above ground o yung mga organisasyon no, na dati ay nagtatago sa kung ano-anong mga grupo na nagkukunyaring tutulong sa kanila para sila ay maorganisa, kilala na ito dito sa mga lugar, kaya hindi sila masyadong nakapag-penetrate. So, pagka ganyan ang mangyayari, patuloy silang maghihirap na magtatago doon sa kabundukan at darating ang panahon no, na bababa talaga sila. Kung kailan man yan, depende yan kung gaano sila katibay, gaano sila katagal magtiis sa gutom, hirap at pagod. So, kaya nga natin sinasabi na open tayo palagi sa kanila. Nandyan ang kanilang pamilya na ayaw silang maghihirap, handa silang tulungan, no? At binibigyan natin sila ng pagkakataon ng ating gobyerno na samantalahin itong pagkakataon na ito, sayang, no? Ayaw nating dumating sa punto na magkakaharapan ulit dun sa bundok na mayroong buhay na malalagas dahil sa hindi lang sinamantala itong pagkakataon na ang hangad natin no, ay maayos itong problema, mawakasan ang local communist armed conflict sa pamamagitan ng isang mapayapang paraan, katropang Nick. At saka bulgar na no? Yung sinasabi nilang prinsipyo noon, nauwi pala sa profesyon. Kaya yung taong, yun hong masa na dati sumusuporta sa kanila, ngayon nag-rebelde na rin laban sa kanila, no? Yes, katropang Nick, no? So yun ang dapat ma-realize din nila, no? Na ang inakala nilang mga lugar na dati nilang hawak ay hindi na sa kanila ngayon, no? Ito ay nakikiisa na sa atin at handa na ring tumulong sa kanila, no? Hindi man sila ipapahamak nitong mga tao dahil kilala nila, kaanak nila. Yun yung naintindihan natin. Kung kaya ginagamit na rin natin itong mga communities para tulungan sila, kumbinsihin sila. Sa kanila na lang yun. No? So sana wag nilang baliwalain tong sitwasyon na to at yun nga sana ngayon nga panahon ng Semana Santa sa kanilang pagre-reflect ay ma-realize nila ng pinakamabisa, pinakamagandang desisyon choice nila is yung bumaba na, iwanan ng armadong pakikibaka at sumama na no, sa kanilang pamilyang nananawagan para sa kanila. Yun.
Sir, thank you very much. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo dito sa ating Pulso at Balita. Baka meron ka pang gustong idagdag, sir. Yes, Katropang Nick, no? Unang-una, nagpapasalamat din ako sa iyo, no? Sa staff ng DWDD at sa inyong programang Pulso at Balita sa patuloy, no, na pagbigay sa atin ng pagkakataon na may parating natin, no, ang mensahe na gusto nating may parating sa ating mga kababayan, sa mga natitira pang NPA doon sa kabundukang nagtatago sa kanilang mga kamag-anak, no. So ngayon ay malapit ng mahal na araw, no. Sana ang mahal na araw ay makatulong para ma-realize nitong mga ito na bumaba na sila. Dahil malapit ng mahal na araw, Katropang Nick, dapat magmahal tayo araw-araw. Yun, kita ko yan eh. Kita ko yan sa post mo eh. Sabay kape! Si Brigadier General Noel A. Bestuera, ang commander po ng 802nd Brigade. Sa ilalim po yan ng 8th Infantry Division ng ating Philippine Army. Sir, maraming salamat po. Mag-iingat kayo. Pulso at Balita.